Daghang salamat nga niabot mo sa iyo sa kabuntagon. Gitagaan niyo og importansya ang panahon sa tuwang Sunday School. Amen. Salamat nga namo. Once again, mayong buntag. Okay, so nakapangapi na ba ang tanan? No, basi nang uban napasiguro'y kapi nga nabiyaan ba, balikan na lang unya, pero nabugnaw naman, ibalik lang sa heater. Okay, sige. So, arita karon another series sa tuwang lesson. Okay, sa tuwang Sunday School, hoping and praying nagdala mo sa mala sa kanunay nga ipa-remind na Pastor Ray kinsa may nagdala og Bible o naagit tay Bible. Amen. Kay tanan nga atong pagatun-an inintak na sa kabuntagon gikan kana sa Biblia. Okay? So nagdala ba og notebook? Oh, amen, no? Kay ang purpose sa notebook para drawingon ang naong sa nagwali. Adili po nila sa unar na estudyante pa ta. Kundi mag-take note, okay, aron ma-review na to inigabot sa ato ang panimalay o aron dili po ta katulgon. No, magsunod ta ba sa unsay naa sa screen. Okay? So dili ta magdugay gyangyo kamo sa pagpanindog uban kanako. Mabasa lang tag usa ka verse sa Bible. Okay? Colossians chapter 1 verse number 18. Colossians chapter 1 verse number 18. Nakita na si Iman. Okay, at nununganon sa pagbasa. Okay, Colossians chapter 1 verse number 18. Read. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Amahan na mong langit nun, Lord. Salamat, O God, this morning. Salamat, Ginoo, nga imo pa kaming gipamata. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi ng imong gipiyal sa matagusa. Salamat, O God, for this another day that we can ponder upon your word. Pray, O God, Holy Spirit, O God, makigsulti sa time, Ginoo, sa mong Sunday School. Unas tanan, Lord, pasaylo kami sa mong sala nga wala ka malipa. Use me, O God, as your mouthpiece. Nga matagpulong ang magawa sa kumbaba, magkapa-edify sa imong katawan, badlo nga, Ginoo, ang buhat sa kaaway. I-claim na ko ang kadaugan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Makalingkod ka mo? Kanin taon-taon ang tawag ka barog tubangan ba? Bation mo taga-kulba inoon? Okay? So, okay. So medyo late gamay dere. Kamay ra noon. 1 minute lang. 1 second lang. Okay. Sige, so alright, so this morning atong pagahisgutan, okay, series ng lesson, the real beginning. So it talks about the church. Kung mabalik ta sa verse number 18 in Colossians chapter 1, paliw ko atas gamay. And He is the head. Kinsa man ang He nga gi-refer diha? Kinsa na si? Adili na si Kuan ha? Si Kibuloy. Actually, kung lantawon nimo karon sa social media, daghan kayong mga kasimbahanan, no? Nakiglantugi pa man gali sila, makita nato no nga nakiglantugi pa sila, ila gayud barugan nga sila gid maoy mismo nagtukod sa simbahan. But this morning, kini nga lesson diri nato masabtan. Well, kay man lang taon daghan sila mga komentary, well okay man na, pero mas wala gayoy makalabaw kung naa nato kining pulong sa Ginoo. Amen? Because it is the written word of God. The Bible says, and He is the head, which is the Lord Jesus Christ, head of the body. Unsa man ang body diha? The church. Okay? So the church, it is not the building but kita. No? Kini ato ang gitiguman karon, church building gani. Pero the church is ikaw na, kita na. Okay? Gihiusa. And then who is the beginning? The firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Kung imo lang tawon in Colossians chapter 1, nagsugod sa verse number 15 down to verse number 19, it talks about the exaltation of Christ. That's why sa matag butang, kay mong lantawon, in starting verse number 17, and He is before all things, and by Him all things consist. And then in verse number 18, that in all
things, no, sa tanang butang, He might have the preeminence. Pasabot anang preeminence. Superior, okay? Superiority. No? Sa tanang butang, siya maoy labaw. No? Siya maoy labaw. Nakita na to sa una, mingon siya nga, naiusa karon nga, naiusa ka preacher, ingon siya nga, moagi pa muna ako may mopirma sa inyong kaluwasan. Tiyaw mo na, paita kayo, wa tay pamiliti. Agoy, impirno tata. Pero salamat ang nasabta na to nga sa tanang butang, si Kristo mo ilabaw. Amen? That in all things He might have the preeminence. Now, palihog ko, another slide, okay? So, Jesus Christ is the head of the body, and believers are His body, members of His body. So, kayo mo lang taon, ang lawas, laylay og parte. Hello? Laylay og parte, diin ka man kakita og tao nga puro sa mata. Murag pinya, no? No? Pastor, sa lawas ni Kristo, pastor, kamot ko. Oh, pagkanindot. Pastor, sa lawas ni Kristo, tiil ko. Pastor, sa lawas ni Kristo, murag wa man ko ipulos. Lubot raman ko, pastor. Kuya, ay kumpiyansa. Kaya dili magpangsyon na, apektuhan betanan. Diba na may istorya ni Ana. Okay, next slide please. The head is in heaven. Okay, the Lord Jesus Christ, and then the body is on the earth. So atong sitwasyon kananay markingkoy. Okay. No, na diha. The lost sinner. Sa unsang pamaagi nga nabelong ka sa lawas ni Kristo, pinaagi sa pagpalansang ni Kristo og sa diha nagpaulag sa siyang dugo dito sa cross, ug sa diha nga kita mituo ni Kristo, misunod ka sa tubig sa bautismo, you are belong to the body of Christ. You belong to the church. Amen? Okay, so later on atong hisgutan, no, mga ways kung saan man nga mabilong sa church, ato lang nilagbitan. So ingon ang Biblia, Romans chapter 12, verse number 5, so we being many are one body in Christ. So daghan ta, okay, salamat ta nga usa ka gibutang naapil sa lawas ni Kristo, and everyone members of one body. Okay? Og ingon si Paul, okay, in Ephesians chapter 3 verse number 6, that the Gentiles should be fellow heirs. Now, kayo mong lantawon, kita, unsa man ta, hintil ta or Hudyo? Ha? Gentiles, hintil ta, pastor, pero may pagka-Hudyo gamay. Unsa man na, pastor? Gentile ta, pero may pagka-Jew gamay. Unsa man na, pastor? Jew tay giilong. Okay, Gentile ta, hintil ta, pero salamat ta, na-appeal ta, and of the same body, and partakers of His promise. Wala ba yung tatay, apila ng mga promise, gisulti sa Bible, pero salamat ta, nga na-appeal ta. Wow! Well, kung mo lang taon in Matthew chapter 16, verse number 18, diha na first mention ng church, upon this rock I will build my church. Okay? Wala gi-clarify, okay, wala gi-klaro pag-explain ni Jesus Christ, but si Pablo iyang gi-klaro unsay position, the doctrine sa church. Ug dalay ko ng ngalan sa Dios nga nahimo tang kabahin, we are partakers of His promise in Christ sa unsa nga pamaagi. Because of the unsa man? By the hello, napay tao diha. By the gospel. Unsa man ang gospel? Ha? Unsa man ang gospel? Sunday school man ta. Unsa man ang gospel? Basi ko wata ka nakadungog lang ta gospel ba, pero wata ka balo unsa na. Na ako'y nakitaan pastor, mao siguro to pastor naman nakabutang man sa karatulag. Gospel, mao ko ra. Pero unsa may gospel? Ha? In other word, good news. The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Maayong balita. Salamat nga. Kaya kung ang gospel bitaw, pinili lang ang makadawat ni ini, I don't know kung maapil ba ka ta.
Ug miingon ang Ginoo nga ang makadawat niining maayong balita kadto lamang mga adunahan. Kadto lamang mga gwapo. Ay. Puta gani, Pastor. No? Pero salamat tanan. Og nahimo ta bisag, no? We are Gentiles, pero salamat nahimo tang kabahin. We are partakers of His promise. Amen? Munang miingon si Paul, ako nagakalipay sa akong mga pag-antos alang kaninyo in Colossians chapter 1 verse number 24. Oh, ingon siya, who now rejoice in my sufferings for you. Si Paul, nagakalipay siya sa iyang mga pag-antos alang kaninyo. No, kay sa samang pamaagi nabati pud niya ang mga pag-antos ni Kristo alang sa simbahan, alang sa church. Okay? And fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for His body's sake, which is the church. No, mahinungdanon nga atong masabot nga gitukod ni Kristo ang simbahan. Hello? Si moingon narabatoy mga debate rin yan eh. Ha? Pero as a Bible Baptist, a Bible believers, we believe that Christ, si Kristo may nagtukod sa simbahan. Amen? O kini nga pagtuon karon, kini nga lesson diri na to masayran. Okay? Diri na to masayran. Okay. Now, og siya ra ang ulo sa simbahan, no? Si Kristo ang nagtukod sa simbahan ug siya ra ang ulo sa simbahan. Oh? Ug nga kinahanglan nga siya ang labaw sa simbahan sa atong pagtigom kinsa man day atong gipadako dire. Sa atong pagtigom kinsa man day atong gipadako. Ha? Kinsa man di ay ang imong sinina karon nga bag-ong pinalit? Ha? Wa dili oy. Sa atong pagsimba, sa atong pagtigom, ang atong gipadako, the Lord Jesus Christ. Amen? Pabita na every, unsay may ma-achieve na to, wa gyud tay laing ipadako, Lord, tungod ra gyud nimo. Kristo, Lord, salamat the Lord Jesus Christ. Tungod ra gyud nimo. He is the head of the body. He is the head of the church. Siya ang nagtukod sa simbahan. Siya ang ulo sa simbahan. Busa kinahanglan sa atong pagtigom, siya maoy mapadako. Siya maoy mabayaw. In 1 Corinthians chapter 12, verse number 12, for us the body is one and hath many members, and all the members of that one body being many are one body, so also Christ. Now we are the body of Christ and members in particular. Now, we begin, next slide please. We begin to study of that which Jesus loves profoundly. Na yung mga bersikulo nga diha nato makita ba nga unsay gibuhat ni Kristo alang sa simbahan. Okay? Alang ka na to. Okay. Now, so much that He gave Himself for it. Kung mo lang taon, wala na ako na-apil sa slide. Ephesians chapter 5 verse number 25 down to verse number 27. Nagitawag dihag threefold work of Christ to the church because of His love. Ang trabaho na gibahin og katulo ang gibuhat ni Kristo alang sa iglesia, alang sa simbahan tungod sa iyang gugma. Okay, past, present, and future. Makita na to sa past, verse number 25, Ephesians chapter 5, verse number 25. If you look at your Bible, pwede na ninyo lang tawon diha, kaya wala na akong na-appeal sa screen. Okay, tungod sa gugma, gihatag niya iyang kaugalingon aron kita matubos. Tungod sa gugma, He gave Himself for it, okay? Aron matubos kita tungod sa gugma ha? In verse number 25. Next is verse number 26. Diha sa gugma. Okay? Threefold work of Christ to the church because of love. No? Diha sa gugma, iyang gisanctify ang church. Sibot pasabotan na, set apart. Nga naman, kay aron in the future, in verse number 27, for the reward of His sacrifice and labor of love, He will present the church to Himself
in flawless perfection. Amen? Mabito nang naay mga gisulti sa Bible, kinahanglan na to kinahanglan ta mo likayan to ning mga butanga nga makapahugaw nato. Okay? Kay in verse number 26, he is sanctifying the church. Okay, look at your Bible, Ephesians chapter 5 verse number 27. Okay, akong basahon ang verse number 27. Okay? In the future, okay, 5 verse number 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot. Wow. Wagi buling ba bisag gamay. Wagi tungtung ba? Or wrinkle. Saan nang wrinkle gali kanang saan nang wrinkle sa Bisaya gali? Kunot-kunot no? Oh, kunot-kunot. Tiyaw mo na. Oh, wow. Pastor, murag niya, namin may kunot sa kung naong pastor. Nya, wala na gini pastor eh. Wala di na gini madala na eh. Kay, di na gini madala ni Chinchanso. Di na gini madala rejuvenating. Sabi ng mga doktor, sa manadihang mga sabuna. Pero sige lang. No? Sige lang. Eh kung luwas ka, belong to the body of Christ. Sige nga sa Bible, oh. Present it to himself a glorious church, not having spot, no, or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kung nangita bitaw kag perfect church, karon, hindi kita kakitaan na diri. Sahay, mayroon kag, sa pa ng mga membro di ay, padlungon kayo, sa mga membro di ay, kuhan kayo, di ko di ay, ay, di kita makakita perfect church. Tapos napata diri. Na dito sa langit. Amen, na dito. Hello? Okay na mo? Nagkatulgon mo muda. Alright. Pagkaanindot, the threefold work of Christ. Okay, Ephesians chapter 5 verse number 25. Oh, tiyaw mo na. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Kung nasabtan bitaw ni mo na, paliw ko sa next slide, we will understand better how Christ designed the church to function. No? Gisusama sa usa ka lawas, no? Lawas. So sa ato pa, every part sa body mag-function good. Kung nasabtan nimo that you belong to the church, you belong to the body of Christ, we ought to function. Hello? Kaya kung dili galita mag-function, mura tag paralyze niya na. No? And how can love and invest in it? No, higugmaon na to magbaton tagugma kung asa ta gibutang sa Ginoo. Gibutang ka diri sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Love this church. Amen. Ayaw dauta. Sama simbahan niyo, sama na mga kuan dahil. Ayaw. Pagbaton og pagigugma. Kay diri ta gibutang sa Ginoo. Diri ta mga lagad. We cannot serve God. We cannot serve God outside the local church. Hello? Diri ka gibutang. Pagbaton tag pagigugma diri, invest na to atong kinabuhi diri. Amen? Di na to, wala na yun. Sa mga dira, mga tawo di ay, naamang yun na. Sa pamilya gali, pareha gitu, igsuon to, pero lalahi magkinaiya. Di ba? Igsuon ka, mag-away, manggali, unsa lang ka diri, nga dagko natang giabot sa Ginoo. Apito na sa Bible School bitaw, ipasabot ka na ko siya. No, sebta na ilang guta. Noon teman mahigsuon ikan sa bata ang to pagdako mag-away manggali kita na kadring wata kabalo ning uban nga bisig mga gikan prisuhan. Yo, usapan ni diri mga adik-adik man diri. Salamat na giusa itapok tas Ginoo diri. Amen. Diri man ta gibutang sa Ginoo. Learn to love and invest in it. And how we can be built up and enriched through the church as we grow in Christ. Amen.
So we ought to function, no? Atong masabtan nga, giunsa ni Kristo pag-design ang church, aron mag-function. No? So may buot pasabot niya na, Pastor, dapat natay buhaton sa church. Natay buhaton diri, natay buhaton. Hello? Daghan tag mga ministry sa church. Hello? Daghan tag mga ministry sa church. O gusto sa Ginoo mag-involve ta niana. Maglihok ta. Okay? Now, let's define the word church. Okay? Let's define the word church biblically. Okay? Biblically. Dili niya ito ang ako alang kaugalingon nga idea. It is biblical. A New Testament church is a local or visible assembly. Unsay pasabot ana? A group of people gathered together in one place for a common purpose. Okay? Ang church usagali, it is visible assembly. Local, kita gitawag man tag lokal. Lokal nga simbahan. Okay? Now, this is the place where we gather. Next slide, please. This is the place where we gather with a body of believers. With a group of believers. Sa unsa? To grow. Hello? Kaya kung gusto, kuwan lang bitaw, no? Taman ra bitaw ta sa naluwas, pwede biya sa diha nga pagkaluwas nato, gikuha lang ta sa Ginoo. Pero nganong nabilong pa man ka diri, naabot man ta diri. Diba? Ang uban nato diri, lagyo pag-ayo. Diba? No? Wah. Munang tao, no? Lagyo pa kayo, pero salamat talaygo ng ngalan sa Diyos. No? We gather with a body of believers to grow, to learn, aron magkaton, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Unang, maminaw yun ta. Amen? No? Maminaw yun ta. Sige, mga sayo, pero mantayan, oy, maminaw ta. Amen? No, ano sa'yo? Oh, may kinakita niya. Hagpata lang ko ng unod, pabili na ng bukog. Oh, we're here to grow, to learn, to worship. Nga aron sa pagdayig, pagsimba. Wow, pagkanindot. Uy. To give, paghatag. Una na itong ihatag, ang atong kinabuhi. No? Ang atong kinabuhi. Okay? Kay sunod na na diha ang sa may gipangayo sa Ginoo, okay? And the next is and serve. Serve. Pag-alagad. Amen? So daghang mga paagi ang kita makaalagad sa mga men, paminaw. Kaya ato ning klarohon, okay? Sa mga men, pwede mo maka-usher mo. Hello? Pwede maka-usher. I choir. Men and ladies choir. Ug yabag manggali kayo, pwede ra diha lang ka tindog-tindog lang, mag-usher lang ka. Kuha lang ka offering ba, no? Pwede man na pag-alagad mo na sa Ginoo. Di ba? Unsa pa gyud? O makakita kag sagbot diha sa palibot, ay. Wow, importante man na. Pag-alagad pa gyapon na. Kakita kag sagbot diha, nakita nimo na taig iro. May busto din tra na diha. Ato amen eh. Body bit tinabangay ta, amen. Pastor, mo jud ko ilayo, pastor, di man ko pwede sa choir. Di man ko pwede, pastor, lisod kay pastor. Tigpukaw lang ko, pastor, tigpukaw. Dagang nangatulog, pastor. Bird. Hello, napa mo diha? Okay. No, so God placed you in this church wherein we can grow spiritually, no? Learn to grow where you are planted. Learn about the Word of God. Worship every Sunday with the brethren. No? Learn o pagbuhat sa paghatag. No? Atong kaugalingon and serve in this local church till the coming of the Lord Jesus Christ. And the next is letter B, composed of regenerate membership. So members of a local church, next slide please. Members of a local church should be, ano dapat? Una, should be saved. No? Lisod kay na daghan kay mo claim karon nga tinuod sila. Pero
ang leader nila, murag, dili gali luwas. How can we say sa mga member ni Ana? Di ba? So dapat, una yun, luwas. Should be saved people who know Jesus Christ as their personal Savior. In Acts chapter 2, verse number 41, and then they that gladly received His word were baptized. Kinsa may naka-experience diri nga sa diha nga naay miadto sa inyong balay, nasultian kas kamatuoran, dako kang kalipay nimo. Or basig yung ana po ni tago sa tatago. Nya ang kaning moadto sa inyong balay, wais man po dito mas kusina mo lipot, sakpan gyapon ka. Ya mayon kag balik mi diri kuan ha, makatuuntas pulong sa Ginoo, makapadayon ta. Lunes itong schedule alas 7. Ya di man ka motago na mo rason naman. May naka-experience siguro ng bandre no. Moto ang gibuhat pud sa magbisita si Mua. Ari na to ito nog Lunes, ito nog na to Martes, sakpan gyapon. Pero salamat. Namitaw sa ka-member diri, ingon siya, nalibog ko ni pastor sa una, nga ano, sige balik-balik, kabalong problematic pa kay ko, sige balik-balik. Pero di ay, nasabtan na ako di ay. Nasabtan na ko di ay, nga naagre plano ang Ginoo sa akong kinabuhi. No? Salamat nga nakabalotos ka matuuran. Oy, and gladly receive His word, were baptized. Kung dili gusto ang Ginoo, nga taman lang kanaluas, na ay gitawag first step of obedience. Oh? Ato si Quandre, itong bata ato. Putanan ako siya ba? Ato bata dari si Tutong, mas Tutong. Tong! Ano sa itong adlaw ha? Friday. Tong! Matay ka Tong! Langit ka? Hindi ni... Kwa! Binuwang! Ano ba? Pabaptize pa ko ay! Pabaptize pa ko na siya. Moto ako siyang gipasabot ana siya. Nya karon, gidawat ni Kristo ana. Sa laktor bukas uli gidawat sunod sa prayer. With Pastor Banban apa gito. Videohan to ni Pastor Banban pero siya, di ka mahulaw sa videohan. Okay, hadlok siya maapil sa vlog. Okay, bitaw. Etong karon, sige dawat nimo Jesus Christ. Ama siya, sulod sa musik kasing. Nya matay ka. Langit ka, impierno. Langit na, ngano man. Gidawat amo ko si Kristo. Mapambata katubag. No, ko tasikwan. Imo karon saan mo gidawat si Kristo? October nas totong ron. Na, Tong? Nakada, Tong? Wala. Tutong lipakon. Nasa magkadawa Jesus Christ? October 4, 2024. Wow, pagkanindo to eh. Ya kita karon. Mutan na ta. Mutan ako na yung magagulingon. Kano saan na magkadawa si Kristo? Basi gimurang gimumurize ba, pero wag kita totally gidawat ni mo si Kristo. Di biyan ni tiyaw-tiyaw ng impierno. Allah. Okay? And baptized, no? So, dili gusto ang Ginoo, tama lang ka naluwas. Ang gusto sa Ginoo, nagitawag first step of obedience ba? No? Una ni mo nga pagsunod, ang pagpabautismo, dili ni wala ni apil sa kaluwasan. Bisan si Kristo, nagpabautismo biya. Hello? No? Muna siya, una nga ang ikaw nagsunod sa Ginoo. Amen? Okay? And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. No? Verse number 46, and they continuing daily with one accord in the temple. No? Nagpadayon sila and breaking bread from the house to house. Breaking bread from house to house. Sa ato pa, ang ini fellowship. Hindi gin mawala ang kape yan eh. Pagkanindot pabalandongon sa fellowship sa Kristohanon. Kay kape o pa na diha. Kay sa atong fellowship, sa atong barkada sa una nga tuba, sa mana lungnik, sa pagina red horse, ngay nagkaman mag-away. Pag Kristohanon mag-fellowship, breaking of bread, pikas ang panggait ani. Yan sa isgutan, ministry. No? Magkasinabot naman tudlo tag bata. Pagkanindot niya na oy. Pagkanindot sa Kristohanon. Did eat their meat with gladness. Mawala ka na ibitang mga kuwan sita no.
Kani mga sabarista, mamatay ni bagnganga. Ay, sabarista rin. Ito. Ano man, pastor? Manganga ba? Kaya wag ka tilaw glitson. Namatay nga kaya wag ka tilaw glitson. Pero kita, salamat. Wow, labi na conference abusogoy. Oh, inom do ngita rin tagutan. Kaya mura di makaya. And singleness of heart. No? Usar gito mo. Usar gito purpose. Aron malipay, mabaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wow! Pagkanindot. Comprise of regenerate membership. Verse number 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. No? So number 2, comprise of regenerate membership. And then next, letter C, separate from the state. So may ibot pasabot ni Pastor. The local church is under the direct authority of Christ Himself. The church must be autonomous. Sa man ang autonomous? Sa imo lang kaugalingon ba? Self-governed ba? Okay? So, autonomous means having the freedom to govern itself or control its own affairs. Dili bitaw, like for example, na uban karon nga mga sikta nga ng mga uban nga mga kasimbahanan karon nga bisan sa pagbutar dapat nagbase ka unsay mando dito sa unaha sa taas. Pero kita salamat we have the freedom. Hello. We have the freedom. Wala kita wag separate from the state. Okay? So Jesus is the direction giver. Hello. Jesus is the direction giver. Kamantay mo sa atong pastor. Di ba dili siya magbuot kinsa atong butaran? Yeah? Okay, kanay mo dapat mo gani. Mag-away noon ta kay di uban di ganahan. The leader of the church, of the local church. Jesus is the direction giver, the leader of the church, the local church. He literally purchased the church with His own blood. Acts 20 verse number 28. To feed the church of God which He had purchased with His own blood. Now, the local church is not ours. It is the Lord Jesus Christ. We are owned by Christ. No? He called us out and we belong to Him. So that's why we owe our loyalty and love to the Lord Jesus Christ. So when we gather around Jesus in heaven, we will find a perfect church. Kung na bitaw ta dito sa langit, niya magkahiusa ta, Jesus is around, we will find a perfect church. We will find a perfect church. But until then, we thank the Lord for giving us a place to encourage and to be encouraged through the relationships and a place to grow through the teaching and preaching of God's Word. No, kaya wala po man na itabo, napaman gibutang diri sa Ginoo, ato na lang pasalamatan ang Ginoo nga gibutang ta diri aron sa pagkat-on, maminaw sa pulong sa Ginoo. No, nalipay ba mo nga na isimbahan diri? Amen. Pagkanindot. No, sa Tinoo daghan sa mga idea karon sa mga tawo nga nisulod sa simbahan. Okay? Dito ang tibuok nga mga denominasyon nga nagtudlo sa mga idea sa ilang mga magtutukod kaysa pulong sa Dios o nga nagdumala sa ilang kaugalingon pinauyon sa mga idea sa tao. So daghan karong mga sikta nga dili na gayud Biblia ang ilang gibasihan, patukuranan silang pagtuo, kundi mga idea na sa tao. Salamat we are called Bible Baptist. O atong tanan atong practices, our faith and practices is based on what the Bible says. Amen? Dili ideya sa tao. Kay kung tao bitaw nga ideya, pwedeng masipyat. Pero salamat ang pulong sa Ginoo, di gayud masipyat. Amen? So next Sunday, time naman, mao na itong tunan, the calling, giisitan ni mo day? The calling of the church. So in order for us, para atong masabtan ang beginning good sa church, atong i-evaluate, atong bisitaon ang earthly ministry ni Kristo. Diyan atong masabtan, asa gyud nagsugod.
Okay? So I hope nga excited ta next Sunday. Amen? Para ma-continue ang atong lesson. Kay kung sa salida pa ni, sa susunod na kabanata. To be continued. Let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong. Ikaw mag-bless ato sa ngalan ni Jesus. Amen.